Breaking news! 18 ex-Marines nakahanda na sa kung ano ang mangyayari sa kanila, hanggang kamatayan ay lalaban umano sila. Ito ang matinding pahayag ng grupo ng mga nagpakilalang dating Marines, matapos silang tanungin ni Jessica Soho kung handa silang harapin ang anumang posibleng mangyari kaugnay ng kanilang affidavit. Sa gitna ng kontrobersyang bumabalot sa kanilang isinumiteng salaysay, na naglalaman ng alegasyong may ilang matataas na opisyal at personalidad umanong tumanggap ng mali-maletang pera. Diretsahan nilang sinabi na handa silang panindigan ang kanilang mga sinabi, anuman ang kapalit. Sa panayam, binanggit ni Soho na may nauna ng lumantad sa Senado na si Orly Guteza, ngunit ito umano'y binakbakan. Dahil dito, diretsahan ang tanong ni Soho kung handa ba sila sa posibilidad na mangyari sa kanila ang parehong sitwasyon. Sagot ng grupo, sabay-sabay at walang pag-aalinlangan. Yes ma'am, hanggang kamatayan po yan ilalaban po namin. Di ba una, lumabas si Gutesa sa Senado, kaso binakbakan siya kasi fake daw yung pirma ng notaryo ng affidavit niya hanggang sa parang hindi masyado nang sinundan yung mga sinabi niya. Given na ganun nangyari sa kanya, bakit kayo lumantad ngayon? Hindi ba kayo natakot na baka matulad din kayo sa kanya? Na wala, parang nakalimutan na yung mga sinabi niya. Bakit kayo lumantad ngayon? Actually ma'am, kami po, kaya kami lumantad kasi hindi na namin masikmura yung mga ginagawa nila na pagnanakaw dito sa ating mga pondo ng bayan. Nakikita ko po sa TV nung nakaraang tagulan, ang daming namamatay, ang daming lubog na bahay. Parang naano po kami. Nakonsensya? Nakokonsensya. Ganun ba? Kaya naisipan na po namin lumabas ngayon at suportahan na rin yung mga sinabi ni boss namin. Tsaka ni Mr. Gutesa po. Oo. Pero hindi, ang tanong ko nga, hindi kayo natakot na baka matulad kay Gutesa? Kay Master Sergeant Gutesa? Kasi binakbakan siya eh. Naglakas loob siya, nanumpa pa siya, nagsalita, tapos in the end, parang siniraan siya ng siniraan. Hindi kayo natakot doon? Normal naman po yung may takot naman po tayo lahat eh. Okay. Kaya syempre, basta safe lang po tayo. Johnny, may gusto kang idagdag? Yes, ma'am. To support yung sinabi ni Sergeant Tobo, yung pagdadala nila sa Ilocos. Kami kasi, ma'am, yung nagdala ng papunta sa Delta Gate, Delta Gate sa, dala-dala namin yung 5 maleta. Ang sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Ang plate number is NFX 8886. Yun po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan niyo? Sa tabi po siya ng lake. Oo, tabi ng lake. Bahay po yun. Okay. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake? Yes po. Yun ba yun? Yes. Okay. Kasi alam ko may iba pa siyang bahay sa tabi ng dagat eh. Ito, sa lake talaga, Yes, sa Paway yes. Lake. Okay. Bernard, Yes, ma'am. ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? ma'am. Okay. Meron kasi dun sa affidavit na nagpapalit kayo ng $2 million. Dalawang maleta na po yun. Kasama ko si Paul. Papalit po kami sa Makati. Piso to dollar. From Horizon Homes, binaba namin sa sasakyan yung dalawang maleta na large. Tapos, Medyo tense din kami, ma'am, kasi malaking maleta yon. Pagbaba namin sa Makati, medyo kita po kami, kaya medyo alert po kami doon. Then inakyat po kami namin sa taas, then may contact po kasi sila doon na para papalit ng dollar kasi medyo malaki po yung pera. Pag wala po kayong contact, hindi po siguro kayo makakapagpalit ng dollar. Ayun, nakita ko yung binuksan ni Paul yung maleta, yun po yung malaking amount po yung nakita ko sa maleta. Then narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. sino raw? Ang narinig ko ICC. Yun po yung paano. So, ang tingin mo doon, yung perang yun napunta doon sa ICC o yung preparation for the Yes po, investigation yes po. ng ICC, tama ba? Yes po. Okay. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Dumating po yung ICC, si Mark Tiksay po yung unang nag-assist po sa ICC, nakasama nila na unang team na dumating.
Then after nung 2024, nag-advise si Kong Saldi na ako na yung papalit doon kay Mark mag-assist sa mga ICC. So kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya ST. Si Mark po nagbigay ng codename, ng name niya na ito yung kukontakin natin, si ST. Pagbigay ko ng contact number kay ST, yung number ko po binigay po sa investigator ng ICC. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila. Ka-meeting yung ICC. na ini-escortan nyo. Yes po. Ngayon, paano mo na napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST, kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Dapat naman po, executive naman po yung nakakaalam po niyan, ma'am. Kasi narinig lang po sa kanya. Kasi yung mga ICC medyo confidential po eh. Okay. Hindi po nila pinapaalam. Correction lang doon sa kwan, ma'am. Foreigners po yung una namin kwan. Narinig. Kalaunan, naman namin. ICC investigator. Ang unang sinabi sa inyo, foreigners lang. Hindi nila sinabi agad na ICC yung mga yon. Nakita nyo na lang na ICC nung napanood nyo si Chantal Daniels sa TV. Yes, ma'am. Attorney Baligod, pwede ho bang pakikwento nyo sa amin ang umpisa? Paano nyo ho na gather itong grupong ito? At totoo ho bang 18 sila lahat? Actually, mahigit po. Mahigit 18? Paano ho kayo nag-connect nitong mga Marines o mga iba pang mga sundalo o dating sundalo na dati naka-detail kay Congressman Zaldico? Napanood natin lahat po yung nangyari kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil nakita ko noon na ito yung magbibigay ng parte ng paghahanap ng katotohanan kung saan napunta yung mga pondo. No? And then, inobserbahan ko rin po yung mga nangyayari sa ICI. Yung nangyayari sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, parang may cover up eh. No? So, minarapat ko po na hanapin ko kaya itong mga kasamahan ni Gutesa para malaman din natin kung totoo ba o hindi yung mga sinasabi ni Gutesa kasi mag-isa lang siya. So, may kaibigan po ako na dating opisyal sa Armed Forces na kinausap at sabi ko, kilala mo ba yung mga kasamahan ni Gutesa? At ang sabi niya, kilala ko yung mga opisyal nila noon. Mga opisyal ng AFP na nag-retire na at naging trabahante kay Zaldico. So, naimbitahan po niya yung isa at nakausap ko. Sabi ko, pwede ko bang kausapin yung mga kasamahan ni Gutesa? Ang sabi pa nga niya noon ay, naku, mahirap yan kasi meron ngang nag-o-offer sa kanila ng 10 milyon. Hindi nila tinanggap. Baka kahit mas malaki yung ibibigay ninyo, hindi yan pupunta. Sabi niya, naku, hindi naman po pera itong pinag-uusapan natin, kako. Pero ganun yung parang ang sense ko sa kanya, he just wanted to discourage me na makausap sila. Pero nevertheless, napilit namin siya. So yung sumunod na meeting namin, nakapagdala siya ng, ilan ba yun? Buds? Apat, no? Apat na nag-usap kami. Nasa-sense ko na, it's part of my training as a litigator to somehow read body language, ma'am, no? At nakita ko doon sa opisyal na parang hesitant siya. Kaya nung may nag-CR sa kanila, sumimple akong sumunod. Sabi ko, kontakin mo lang ako kung may kailangan kayong tulong, sabi ko. So, yun na po. Mula noon ay nag-uusap na kami, dumadami sila. Kasi ang sabi ko po, doon sa naunang apat, kailangan sigurong ibahagi nyo sa bayan yung nasaksihan nyo na pagnanakaw ng pondo. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, huwag na tayong magreklamo kung ang gobyerno natin ay hindi nagseserbisyo na sa ating bayan. Kako. Kada meeting po namin ay dumadami po sila dahil ine-explain ng mga nauna sa kanila. And then, dumating po yung Enero.
meron silang isang kasamahan na namatay pala yung apo niya. Kakamatay. 2 weeks ago. January On- 2026 na po ito? Yes, ma'am. Na nung ipinapaliwanag ko sa kanila yung estado ng ating bansa, ang ating ekonomiya, ang ating political situation, ay kaya pala namatay yung apo ko, sir, dahil simpleng sakit, namatay sa ospital dahil walang maibigay na gamot. So, yun po ang nag-trigger din sa kanya at sila nag-usap-usap na siguro kailangan ng pakinggan natin yung sinasabi ni Attorney Baligod, sabi nila. So yun na po, nag-start na silang magkwento. Pagkatapos po nilang magkwento, sabi ko, i-record ko yung mga kinikwento nyo kako. And then, kinakausap ko rin yung ibang mga kasamahan nila na hindi nila alam na kinakausap ko. At in fact, yung kinakausap ko ay nagbigay pa ng dokumento, nagbigay pa ng video, nagbigay pa ng picture. Na totoo pala itong sinasabi nila. So, yun na po. Maraming draft, kasi handa na silang gumawa ng affidavit nila. February 23, 2026 sa umaga. Sabi ko magpanotaryo na tayo. So pumayag naman po sila. At may nakausap din akong isang bishop, no? Si Bishop Tendero, na pwede bang mag-witness ka para masabi natin na hindi sila pinilit, tinakot, katulad nung recantation ni Gutesa. So pumayag naman si Bishop Tendero. So nagpanotaryo po kami, and then natapos kami sa hapon, nagpatulong ako sa isang kaibigan ko para mag-arrange na ng press con kinaumagahan. Ang rason po, personally, ang rason ko na mag-press con po kami ay kailangan na naming ibahagi ito sa bayan bago namin ibigay sa isang institusyon na alam namin ay medyo hindi kumpletong pwedeng pagkatiwalaan. Anong institution po? Ombudsman lamang po ito. Kasi nabanggit siya eh. Pero ang sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon yung ombudsman na mag-imbestiga. Ibigay natin sa kanya ito dahil siya lamang ang opisina na pwedeng mag-imbestiga. At ayokong i-prejudge kung ano yung pwedeng, or even second guess, kung ano yung gustong gawin o gagawin ni Ombudsman Remulla sa aming ibinigay na affidavit. Kasi nabanggit ho siya dun sa mga pinag-deliveran ng basura, di ba? Hindi po. Nag-host siya ng isang meeting sa bahay niya kasama ang mga ICC investigators. Okay, I stand corrected. Sina General Nick Torre. Meeting naman yun, no? Wala naman kaming sinasabing nabigyan siya ng pera. Basta nakipag-meeting. Yes. Nag-figure dun sa mga testimonya nitong mga sundalo. Opo. Kaya po naisali yon dahil pinagsama-sama ko na ang lahat ng alam nila na connected sa ICC. Kaya naisama ko yung meeting sa bahay niya sa Bel Air, yung mga meeting sa townhouse sa Forbes Park, sa meeting sa Midas, etc. At ang kapansin-pansin kasi doon, ma'am, ay lahat ng pinagmimitingan nila ay pribadong lugar. Hindi sila pumunta sa mga government offices. Ang isang napuntahan nila na we can say is a public facility is was the National Bilibid Prisons. Na pumasok sila, no? Kasama nila yung ICC investigators, pumasok sila sa loob, nakita nila na nilabas yung tatlong naakusahan sa pagpatay kay Kian de los Santos, no? Convicted na po sila ngayon eh. At yun, in-interview po sila. Significant po ba na bakit sa private na mga lugar sila nakikipag-meeting kaysa government facility? Yes, because I think, ma'am, they do not want to make it appear that the Republic of the Philippines is already coordinating or helping out the ICC because they do not want to go against the public and official statement of no less than the President that our government will not cooperate with ICC. Okay. Bago po ako mapunta dun sa ICC, Attorney Baligod, gusto ko lang pong klaruhin sa inyo. Sabi nyo, of your own volition, itong pinagsama-sama nyo itong
18, tama ho ba itong batch na ito? Pero sabi ho nila may 100 daw mahigit, tama ba? Yeah, 103. Asan po yung iba? Magkakasama rin ho ba sila? Oh, yung 16 po kasi dyan ay still in the active service with the PNP. And a good number also are still in the active service with the Philippine Coast Guard. Okay. No, so ayoko po silang istorbohin dahil baka matanggal sila. Sila ang naglalagay sa sasakyan, sila rin ang nag-e-escort. Pagdating sa kanilang destination, sila rin ang nagbubuhat. Alam nila na ito, dalhin nyo ito sa opisina ni Sunny Trillanes sa ganitong lugar sa Quezon City. No? Actually, kasama po niya si Sunny Trillanes sa Magdalonon. Nakulong ito, kasama ni Sunny Trillanes. Parang namumukhaan nga kita eh. Si Manalansan, no? Si Walter. Oo, so nakasama niya sa kulungan si Sunny Trillanes at palagay ko kilala niya ang pagkatao rin ni Sunny Trillanes. Pero attorney, basically ho kasi yung sinasabi nila corroborates yung sinabi na ni Guteza nung Yes, una. yes. Kaso Guteza did not end well yung testimonya niya dahil binakbakan siya na fake yung pirma ng notaryo hanggang sa naglaho na lang siya, nawala na lang siya sa eksena. And then, eto na naman itong sabi nyo, 18. Ang tanong ko nga ho sa kanila kanina, hindi ba sila nangangamba na baka mauwi lang sila sa kinauwian ni Guteza? Opo, yun ang mga pinag-usapan namin na may mga possibilities po na ganyan, no? Pero mas tumimbang sa kanila yung sabi nga nila, Attorney, baka ito na yung huling laban na papasukan din namin. Kasi nakaranas din sila ng bakbakan sa iba't ibang pangyayari noon sa kanilang serbisyo, no? Pero sa ngayon ay gusto naming magpakasundalo para sa Pilipino. Pero tama ho ba yung sinabi nyo sa akin kanina na may threat kasi? May nag-threaten sa kanila ng text? Oo, sunod-sunod po yan na text at saka tawag din. So kung walang threat, hindi kayo lalabas? Tama ba yun? Lalabas pa rin. Lalabas pa rin. Pero yung threat ang Napabilis nag-udyok po. din. Napabilis yung paglabas nyo. Ganun ba yun? Yes. Okay. Nung una hong lumabas ito, after nyo po magpa-presscon, meron agad mga kumwestiyon sa estado ho nila. Ano ba? Sabi, hindi naman yan mga nakalista sa Navy, mga retired naman yan na Marines o mga wala na sa Marines na dismiss, may mga kaso. Ano ho bang status nila? Pinapanindigan po namin na dito sa 18, 2 sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Aha. Ang problema, yung lumalabas na statement ng AFP, ang Philippine Navy, ang Philippine Marine Corps, ay marami sa kanila ang hindi totoong Marines. Pero pag titingnan mo yung verification nila, meron ho akong kopya eh. Nakalagay po doon, pangalan ng isa sa kanila, nakalagay doon for verification. Eh hindi pa ho na-verify, inassume na nila na hindi membro ng Philippine Marines, no? At yan po ang ipinapakalat nila. Hindi ko po alam kung ano yung rason, but of course it is normal na i-discredit ang mga ito dahil matitindi po yung mga nasasaktan eh. So, in the meantime, now you have 18 na mga Pumirma. Marines na sa panibagong batch na ito. Ano ang expectation nyo? Saan nyo dadalhin ito? Kung si Guteza nga naudlot o hindi na maganda yung nangyari sa paglantad niya. Ang tapang pa naman niya pero nauwi sa wala. So paano ho ngayon na 18 na ho itong cargo nyo ngayon? So kung po ito, it is like 18 times Guteza, no? Pero I think with their number, mahihirapan din sila na gawin yung katulad ng ginawa kay Guteza. Kasi ma'am, narinig ko mismo yung isang recorded conversation ng asawa ni Guteza at saka ni Orly Guteza, no? Dahil nung kinuha siya ay may nabigyan siya ng telepono, hindi alam ng mga kumuha sa kanya na nabigyan siya ng telepono. At kinausap niya yung wife niya, no? And may permiso yung wife niya na i-record nila yung conversation. Ang sabi doon, bakit ka pumirma? Kailangan kong pirmahan para hindi kayo mailagay sa panganib. Tinatakot ka lang naman nila.
Kami dito, wala naman kaming kinakatakutan. Safe naman kami, sabi ng asawa niya. Pero napirmahan na niya. Medyo against yung wife niya sa pagpirma. Pero hindi, siyempre, ako po hindi ko nakita yung pinirmahan niya. Pero based on information, sinabi niya doon na pinilit lamang siya ni Mike Defensor at saka ni Senator Marcoleta na magsalita sa Senado at ipapirma yung affidavit niya. At sinasabi niya doon na wala siyang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng basura. Kaya po nilagay namin sa affidavit na yan yung isang litrato na nandoon si Sergeant Gutesa na kasama itong mga basura na sinasabi niya. So, hindi nyo kasama ngayon si Gutesa Hindi po. sa paglantad po nitong 18? Hindi po. Hindi namin alam kung nasaan siya. Si Marcoleta po at saka si Mike Defensor, lumantad din po dun sa press con nyo si Defensor eh. Hindi ko po siya nakita doon. Wala ho ba? Ba't siya nagko-comment para tuloy kasama nyo ho siya? Ganito po ang history dyan. Nung nag-uusap na kami, I think it is incumbent upon me to also inquire with Mike Defensor, ano ba ang nangyari kay Gutesa? Okay. So that I know what not to do with them. No? So nagkwento si Mike Defensor kung ano yung nangyari kay Gutesa, paano niya nakilala, sino nagpakilala sa kanya, etc. So naghahanap po ako ng maaaring naging loophole sa pag-uusap o pag-aalaga kay Sergeant Gutesa. Yun, then yun yung unang pag-uusap namin. And then eventually may tinanong ako sa kanya ulit, Mike, nakakausap mo ba si Saldico? Ako, sabi niya, meron akong kaibigan na nakakausap siya. Meron naman akong request kako. Ano yun? Pakisabi kay Saldico na bayaran naman niya yung last month salary ng mga ito, 13-month pay, at saka yung termination pay nila. Hindi kayo binayaran ni Zaldico? Hindi po. Sa limpak-limpak na bilyones na binahe ninyo sa mga maleta, hindi kayo binayaran? Hindi po ba? So, yun po yung second instance na pinag-uusapan ko si Mike Defensor na ipasabi kay Saldico na bayaran naman ang mga ito. So, attorney, walang kinalaman sa inyo si Mike Defensor? Wala po. Si Gutesa, wala? Wala. Si Marcoleta, Wala wala? rin po. Si Zaldico, who was their employer, Wala rin po. walang kinalaman? Oo. Kasi galit nga ang mga ito dahil hindi binayaran yung sweldo nila. You're doing this on your own? Yes, ma'am. Wala kayong political party or any big political personality who's behind you? Wala. If the insinuation is that this is for the Dutertes, no. Kasi identified kayo kay Duterte, may picture pa kayo ng Yeah, ganyan. that was in 2016. Kasi then Mayor Duterte invited me in Davao in August of 2015. So pumunta naman ako. Sabi niya, Attorney, kumusta yung PDAF scam cases mo? So binigyan ko po siya ng parang briefing, no? Ito ang nangyari, etc. Ang sabi pa niya sa akin noon, Attorney, tuluyan mo silang lahat. So yun po. Yun ang kwento ng litrato na Hindi nakaganon pa po kayo? yun. Hindi pa yun. Anong November, kinausap niya ulit ako. Sabi niya, Attorney, sumama ka sa akin, senador kita. Magsama tayo, sabi niya. Di, Mayor, ibig sabihin niya, tatakbo ka. Kako, oo, pero ganun ang pa niya eh. Gumanon siya. So, napapayag po niya ako. No? Kaya ang sabi niya, sige po, subukan ko, kako. Halika. Tinaas niya kaagad yung kamay, tinawag niya yung litratista, gamitin mo na yan na campaign. Ganun po siya, no? Si Duterte walang kinalaman ho dito sa paglantad po nitong 18 ngayon. Yes, ma'am. And I can put in the line my license as a lawyer or even my name and reputation. Si Vice President, hindi nga niya ako kilala. Hindi pa kami nag-uusap ni minsan. Okay, pero your timing is suspect, Attorney Baligod, kasi nagpa-press con kayo one day after simulan
itong ICC pre-trial ni Duterte sa The Hague. Bakit nga ho ba ngayon nyo patiniming yung paglantad? Sa akin po, that is also a puzzle, no? Ano ba ang dapat na timing para ibahagi mo sa bayan ang katotohanan? I think sa akin po ay anytime is a good timing pagdating sa paglalabas nitong nalalaman nila. Kasi ang sinasabi ho nila, ang tagal na nung mga sinasabi nila, matagal na nilang naranasan at nasaksihan yan. Bakit this week lang sila nagsalita? Yun tuloy ang tanong ho sa inyo pong lahat. Kung kailan nahaharap pa sa pre-trial si Duterte. So parang, pangontra sa ICC? Parang ganun ho yung Actually, sinasabi hindi nila. po ako updated sa nangyayari sa ICC. Hindi ako updated kung ano yung mga stages na doon. No? Although I know na merong kaso doon ni Duterte. No? Pero yung progress, the stages, hindi po ako updated. Okay. Sabi po ng Malacanang ni Secretary Yusek Claire Castro, lousy script daw po itong ginawa ninyo. Bakit ho sila nagre-react ng matindi? Bakit kakasuhan pa kami ng cyber libel? I think, we know Yusek Claire, how she responds to valid questions, how she responds to valid issues. Ako, normal, expected yung mga ganung kasagutan. Pero sabi ko nga, we are not following any script. We are not after any award. Kasi sabi niya, hindi mananalo ng award daw ito. Seryoso po itong bagay. No? Sabi ko nga sa statement ko sa press con, pag isusuma total ko yung frequency of their deliveries, doon lamang sa Forbes Park at saka sa Aguado. Kasi 3 to 4 times a week po sila nag-deliver. Beginning September 2022. And hindi bumababa sa 20 na maleta kada delivery. No? Kung medium size na lang po yun, sabihin na lang nating 30 billion ang bawat maleta. Hindi bababa sa 20. Magkano na po yun sa isang araw, di ba? 600 na. 3 hanggang 4 na beses sila sa isang linggo sa Forbes Park. At ganun din sa Aguado. Kaya ang estimate ko, umaabot yan ng 805 billion. Nasabi po ni Senator Lacson, hindi match dun sa nalalaman niya na nakurakot dito po sa flood control project or budgets. Because his assumption is wrong. Ang assumption niya kasi ay galing lang ito sa flood control funds Pero maraming sources. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Halimbawa, yung Please nag-deliver comment down sa below at galing huwag sa na rin Viewpoint, kalimutang i-like at binigay share kay ang Saltico, hindi naman po galing yun Thank you for watching.